Bahagi na ng active fleet ang dalawa sa pinakabagong barko ng Philippine Navy. Samantala, isinisisi ng Philippine Coast Guard sa China ang umunay signal jamming ng internet connection sa Scarborough Shoal. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus. Modernization is not a signal of aggression. It is a statement of responsibility. Ito ang binigyang diin ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff, General Romeo Browner Jr. sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagong kagamitan sa ilalim ng nagpapatuloy na AFP Modernization Program. Bagamat diplomasya ang pangunahing paraan sa pagresolba ng mga gusot sa karagatan, partikular sa West Philippine Sea, mahalaga pa rin anya na patatagin ang depensa ng bansa at hindi ito pag-uudyok ng gulo. A credible defense posture deters conflict. Preparedness prevents miscalculation. Capability preserves peace. Karapatan po natin yan at hindi po tayo magpapadikta sa kahit na anong bansa dun sa ating ginagawang modernization. Because again, we have to, it is our right to defend our nation, our archipelago. And we are not just defending our archipelago, we are defending our sovereignty and then we are defending our future. Pinangunahan ni Browner sa Naval Operating Base Subic ang formal na pagkomisyon sa serbisyo sa pinakabagong offshore patrol vessel ng Philippine Navy na BRP Raha Sulaiman. Una pa lamang ito sa mga binili sa South Korea dahil 5 pang kaparehong barko sa ilalim ng Sulaiman class ang inaasahang darating sa bansa hanggang 2028. Bagamat limitado ang mga armas bilang isang OPV kumpara sa iba pang barko ng Navy, malaking bagay pa rin na dagdag puwersa ang BRP Raha Sulaiman para bantayan ang malawak na karagatan ng Pilipinas kabilang na ang West Philippine Sea. Specifically, dahil ito ay offshore patrol vessel, pwede ito sa lahat ng border areas to include our EEZ. Kailangan kasi natin ng persistent presence sa ating mga karagatan. They are expected to be out at sea. No, maximum endurance around 25 days. No, she can stay. Kaya niya ring suportahan yung kanyang food provisions, pagkain niya, yung kanyang reefer, yung kanyang chiller. Pasok na rin sa active fleet ang patrol gunboat na BRP Audrey Banyares na ipinangalan sa bayaning sundalo na nasawi noong 2013 sa Zamboanga Siege. Ito naman ang ikasyam at huling fast attack interdiction craft na binili sa Israel. Iginiit din ni Browner na hindi limitado sa coordinates ang mandato ng AFP. Kasamaan niya sa kanilang paghahanda kahit pa ang mga bantang nasa labas ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. We can even go beyond that because of the principle of freedom of navigation. I would like to emphasize that the more ships that we have, the better protection we have, the better credibility that we are developing for our nation. Samantala, base sa monitoring ng Philippine Navy noong nakaraang linggo, 18 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa iba't ibang bahagi ng West Philippine Sea. Pinakamarami rito ay siyam na nasa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal, kung saan iniulat ng Philippine Coast Guard ang umano'y signal jamming sa Starlink internet connection sa kanilang mga barko pati na eroplano na naobserbahan sa magkahiwalay na Maritime Domain Awareness o MDA mission nitong Pebrero. Tingin ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, nagtatag ang China ng geofence sa Bajo de Masinloc bilang kanilang teritoryo. Kung matatandaan niya, ay hindi pinahintulutan ng Chinese government ang operasyon ng SpaceX na posibleng dahilan kung bakit restricted location ang lumalabas sa Starlink connection ng PCG kapag nasa bisinidad ng Scarborough Shoal. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.